Alam niyo mga kapatid, hanggang tayo nabubuhay sa lupa, meron pa pong pag-asa. May kapatawaran pa po. Pero pag tayo namatay na at di natin alam kung saan tayo dadalhin, wala na po pagsisisi doon. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, Hindi naman and talaga tayo all the driver. world will Si see Lord ang that nag-drive. you Nasa iyo. are God. Napagpalang araw po sa ating lahat. I'm Brother Pio. I'm 46 years old. Nakatira sa Bataan. Taga Bataan po ako at ang pamilya ko ay Baptist. At nung ako'y bata pa, talagang laki ako sa pananampalataya. Pero napariwara po ako. Napasama sa barkada. Natutong uminom, natutong manigarilyo, even drugs ay naranasan ko dahil sa aking mga barkada na hindi nakakilala sa Diyos. Kaya kinalakihan ko na yung bisyo na naranasan ko hanggang sa ako'y magka-kolehiyo. Patuloy yung bisyo ko. Beer house, pambabae, sugal, sigarilyo, lahat po yan talagang naranasan ko nung ako'y hindi pa nakakilala sa Diyos. Hindi naging maganda yung marriage ko, yung relationship ko. Ang hirap. Bilang isang ama na hindi ako naging mabuting ama sa mga anak ko noon. Naiwalay sila sa akin, sa buhay ko talagang iba yung naranasan ko. Na napakahirap dalhin nung ako'y talagang hindi pa nakakilala sa Diyos. Nung nakilala ko ang Diyos, nakilala ko ang Panginoong Hesus, sa aking katrabaho, doon kay Sister Glo, nangupahan kami doon at the time na sila pala ay nag-church sa GCKL Balera. Sabi ko, Lord, ito na ba yung pagtawag mo sa akin? Nakilala ko August 5, 2007. Then talagang nagpatuloy lang ako. Simba, sama, Bible study. Pero nakilala ko ang Diyos. Nandun yung pagbabago. Nawala yung mga bisyo. Nawala yung mga bagay na ginagawa ko noon. Talagang sabi ko, Lord, salamat. Kasi nung ako'y tinawag mo, ano man sitwasyon ng tao, ay hindi kayo nakatingin. Kasi alam ko na, naunawaan ko na pumarito siya para sa mga makasalanan. Kaya alam ko na ako'y makasalanan. Pero yung pagkatawag sa akin ng Diyos, na yung calling niya talaga na, lumapit ka sa akin, anak. Hindi pinakita ng Diyos na maging hindrance ang relationship namin o ang katayuan namin. Ang mahalaga yung ginagamit tayo ni Lord. Even na lahat ng ginamit nyo ay hindi perpekto. Pero sabi ko nga, may batas sa lupa, kailangan rin nating ayusin o sumunod sa batas sa lupa. Kaya sabi ko, Lord, even na I'm separate in almost 25 years na akong hiwalay. Pero ito pa rin ako maasa sa Diyos na maayos yung buhay ko. Hanggat sa si Pastora Lily talagang sinama kami, kinausap kami. Una sa lahat talaga ginamit kami sa pagsayaw. Talagang yung talent namin sa pagsayaw ay naituro namin sa mga kabataan. At the time na nag-special number kami sa main church sa Dasma sa GCKL, doon na nag-start yung pinaramdam sa amin ni Lord yung sa puso namin na kami ay
makapaglingkod. Nag-start kami talaga ng walang-wala. Even sasakyan, even bahay, even mga anak, wala po kami. Talagang kami lang dalawa nung nag-start. Patuloy lang kami talagang naglingkod, sama-sama. Even na si Mami, talagang empty pa lang siya nun. Manager trainee, maranasan mo pa noon na talagang kumikita ka nga, sumasahod ka pero parang walang nangyayari. Parang labas lang sa kamay. Ilang taon din namin dinanas yung mga bagay na ganun. Pero ang Diyos yung mabilis kumilos din sa buhay namin. Na-regular ako sa trabaho. Sabi nga namin, hindi na kayo magkakaanak. Dahil sa tagal na rin namin na nagsama. Nagpunta kami sa main church na nagpa-pray talaga kami na magka-baby kami. Talagang napakabuti ng Diyos. Hindi na alam na buntis na pala ang asawa ko. Martial na po ako nun. At kasama ko na rin si Mami na ginagamit ng Diyos. Kaya at the time na pinagkalooban kami ng anak, ayun nga, pinangalan namin isa Abba, Petuel Cadmiel. Pinanganak siya ng 137. Kaya sabi ko nga, Luke 137 is nothing impossible with God. After a year, pinagkalooban ulit kami ng babae ng mga anak. Kaya napakabuti ng Diyos na kinumpleto yung buhay namin. Bagamat ganito ang sitwasyon namin na talagang inaayos kami ng Lord. Kasi since noong 2007, nung talagang nakakilala ako kay Lord, talagang inayos ko yung buhay ko. Kaya ito kami, patuloy na naglilingkod kay Lord. Sabi ko, ginagawa ko ang lahat ng bagay, hindi para sa sarili ko. Kaya ginagawa ko lahat ng bagay para kay Lord. Kasi binigyan niya ako ng buhay. Buhay na kasiya-siya. Buhay na ganap. At buhay na patuloy na maglingkod sa Kanya. Sa habang panahon. Sabi ko lagi, mamatay man o buhay, kay Lord tayo. Maglingkod tayo. At siya ang patuloy nating naitaas sa ating buhay.